sa mga sakuna na maaaring dumating o mangyari pa sa hinaharap ay maaaring bunga din ng ating pagkakamali. Ito ay katulad ng karanasan ng mga Israelita at ito po yung kalagayan na ipinapahayag ni Propeta Zacarias nang sabihin po niya ang mga dahilan ng pagkabihag o pagkalugmok o pagkatapon ng mga Israelita doon sa imperyo ng Persya. Sa ating pong kasalukuyang kalagayan, bilang pamayanan ng Diyos, ang ating pong patuloy, kung ating pong patuloy na di papansinin, babaliwalain at patuloy nating pahihintulutan ng mga biglagging operators, ang foreign commercial mining companies na ubusin, kalbuhin ng ating mga kabundukan, hukayin, bungkalin, minahin ng walang patumangga ang mga milyong-milyong kalupaan ng ating bansa. Kita po natin yung si Mirara Island. Kita pa natin ang ilang mga karanasan sa ating pong bansa sa kasalukuyan, bunga po ng pagmimina, open pit mining, at iba pa. Ang ating pong bansa ay patuloy na makararanas ng mga trahedya na katulad na nangyari po sa Ormoc, sa Leyte, o sa iba pang mga karanasan itong mga nakalipas na mga taon sa Mindanao. Kung patuloy nating pahihintulutan ang ating mga lider, ang mga politiko na magpatuloy sa katiwalian, at gayon din naman tayo upang patuloy ng pansinin ay ang pansariling interes, ating mararanasan ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa ating lipunan. Kung ating pababayaan ang kultura ng pag-abuso at paggamit sa illegal drugs, sa pagkahirati, sa sugal, sa alak at sa tobacco, tiyak na ang mga mamamayan, tiyak na ang mga pamilya ng ating bansa ay mapapahamak ang buhay, ang kalusugan at masisira ang pamilya. Kung wala pong tatawag ng ating pansin sa mga kasamaang ito, o sa mga pangyayaring ito sa ating bansa at sa ating daigdig, ay tiyak na patungo tayo sa pagkawasak. Kung kaya't ang mga propeta po ngayon, katulad ni Propeta Zacarias noon, ay tinatawagan tayo upang gumawa ng mga wastong pagpili, tamang gawain at nararapat na prioridad sa ating buhay. Simula sa pangangalaga ng ating kapaligiran, ng ating kalikasan, hanggang sa matalinong pagpili ng ating susunod na buwan, hanggang sa pangangalaga sa mga bata at kabataan. Lalo higit ay ang karapatan ng edukasyon. Alam natin, sariwa pa sa ating puso at isipan ang karanasan ni Cristel Tejada. Isang kabataan na punong-puno ng pangarap sa kinabukasan. Subalit dahil sa ganitong kalagayan, alam po natin ang naging masaklap na karanasan niya at ng kanyang pamilya. Opo, kinakailangan na gawin natin ito ng tama. Sapagkat kung hindi, tayo at ang susunod na henerasyon ang siya po na magdurusa. Napakaliwanag ng hatid na aral para sa atin ang kasaysayan ng Israel. Ito ay humantong sa pagdurusa at nangangailangan ng tigapagligtas. Kung kaya't isinugo ng Diyos si Jesus upang magligtas sa Israel bilang Panginoon, bilang tigapagligtas, bilang Lord and Savior. Opo. At ang pag-aalaala po natin ngayon sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ay tinatawag na matagumpay na pagpasok. Patuloy po tayo na inaanyayahan upang ang matagumpay na pagpasok na ito ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos na ang pamayanan ay pangungunahan ng mga pinuno na naruroon at nagtataguyod ng kapayapaan at nagpapahayag ng buhay na may kapakumbabaan. Opo, ang ating Panginoong Jesucristo ay pinayuhan na huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem.
Huwag ka nang pumunta roon. At iyon ang sabi po ni Pedro, papatayin ka nila doon. Opo, alam ng ating Panginoong Jesucristo na may banta sa kanyang buhay at ang sino man na makahuli sa kanya ay meron nga pong gantimpala. Kung kaya tunay na mapanganib, tunay na may panganib ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, subalit ang lahat ng ito ay hindi naging hadlang upang ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta at pumasok sa Jerusalem at ang kanyang pagdating doon ay isang kapahayagan ng katagumpayan ng kanyang matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos na taglay ang kapayapaan at ang kapakumbabaan, na nagpapahayag na napagtagumpayan niya ang takot at ang pangamba na inihahatid ng mga kasalukuyang pinuno noon sa pamahalaan at gayon din naman ng mga kasalukuyang pinuno noon sa templo. Opo, mga minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sa diwa pong ito ng ating patuloy na pag-alaala